Paano ko maiiwasan ang pagtataksil sa Diyos? Datapwat kinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan, upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo ay maibigay sa mga nagsisisampalataya. Ang mga tao ay ipinanganak na mga nagtataksil sa Diyos, hanggat hindi natin kinikilala ang Diyos bilang ating Panginoon, ipinagwawalang bahala natin ang kaloob ng buhay at ang mga kababalaghan ng nilikhang kaayusan, katutubo nating nadarama na mayroong Diyos, ngunit may posibilidad tayong labanan ang anumang pananagutan sa Kanya. Tingnan ang mga taga-Roma Kapitulo 1 versikulo 18 hanggang 20. Higit pa rito, kinukumpirma natin ang ating makasalanang kalagayan sa sandaling magkaroon tayo ng pagkakataon, na nagpapahayag ng pagiging makasarili, paninibugho, at pagmamataas kahit bilang maliliit na bata, maliban kung buksan ng Diyos ang ating mga mata upang makita natin ang ating tunay na kalagayan, nananatili tayong bulag sa ating estado ng pagkakanulo. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikwan. Hindi natin maiiwasan ang pagtataksil sa Diyos. Ang bawat tao ay nagkasala at patuloy na magkasala laban sa Diyos. Ngunit kung natatanto natin na tayo ay makasalanan sa puso, at kung ipagtatapat natin ang ating mga kasalanan sa Diyos, patatawarin niya tayo, titingnan niya tayo at ituturing na parang hindi natin siya pinagtaksilan. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli, aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan.